Pagkatapos napakainin ng hapunan ni George si JP na pagpasya niyang mag-impake ng mga gamit nilang dalawa ng anak niya. Hindi niya kayang manatili sa loob ng apartment ngayong gabi. Nandidiri siya sa kaisipang makailang ulit na dinamahan ni Cynthia at ng kabit nito ang lahat ng sulok ng bahay. Maya-maya pa hinugot niya ang kanyang cellphone at pinadalhan ng mensahe si Cynthia. Kailangan magkita sila bukas sa Civil Affairs Bureau para tuluyan ng matapos ang koneksyon niya sa babae. Sumilip naman si JP sa loob ng silid kung saan naroroon ang kanyang daddy. Nakita niya itong nag-eempake ng mga gamit dahilan para makaramdam siya ng kaba. Dali-dali siyang bumalik sa salas kung saan siya nagbabasa ng libro at tinawagan si Gretchen. Ilang sandali lang narinig na ni JP ang malamyos na boses ng kanyang tiyahin sa kabilang linya. JP, napatawag ka. Hindi ka pa ba natutulog? Pinahid ni JP ang mga luha niyang naguunahan sa pagpatak bago nagsalita. Kita, umalis na po si mommy. Tapos parang galit po si daddy po, pwede mo ba akong puntahan? Humihikbi niyang sambit. Nabigla naman si Gretchen sa narinig. Umalis si Cynthia, gayong gabi na? Nag-away kaya ito at si George? Huwag ka nang umiyak, okay? Darating si tita dyan ha. Hintayin mo lang ako saglit. Hindi pa nakakabalik si Demetrio mula sa trabaho kaya nagpadala na lang siya ng mensahe sa lalaki bago nagtawag ng taxi na magdadala sa kanya papunta sa apartment ng kanyang kapatid. Habang naglilinis ng bahay si George, may tinawagan na siyang real estate agent para tingnan ang apartment nila. Maganda naman ang location ng lugar nila, pero dahil nagmamadali siya na maibenta ang apartment, mas mababang bigay niya kaysa sa actual market price. Nang marinig niya ang doorbell, mabilis siyang nagpunta sa pinto at baka dumating kaagad ang kausap niya. Subalit imbes ng real estate agent ang naroroon, bumungad sa kanya ang mukha ni Gretchen dahilan para matigilan siya. Gretchen, bakit ka nandito ngayong gabi? Ginulo ka na naman ba ni Mama at Uncle Ramon? Nag-aalala niyang tanong. Binalaan na niya ang dalawa kagabi. Ang tigas talaga ng ulo ng mga ito. Hinugot niya ang kanyang cellphone para sana tawagan ng kanyang ina pero mabilis lang siyang napigilan ni Gretchen. Walang kinalaman sa'yo na mama at uncle sa pagpunta ko dito kuya. Iba ang sadya ko sa'yo? Natigilan si George at napalingon sa magulong sitwasyon ng kanyang apartment. Nais niyang sabihin na ayos lang lahat pero alam niya matalinong babae si Gretchen. Sa pagkakataong iyon, hindi niya na alam kung paano ipapaliwanag sa kapatid niya ang lahat. Mabuti na lang at agad na lumitaw si JP sa harapan nila. Tita? Masuyong ngumiti si Gretchen at ginulo ang buhok ni JP. Napasulip naman si George sa hawak na cellphone ng kanyang anak. Napagtanto niyang si JP pa lang tumawag kay Gretchen kaya narito ang babae. Mukhang di na nga niya maitatago pa dito ang nangyari sa kanya ngayong gabi. Mapait na napangiti si George at pinatuloy si Gretchen. Agad namang napansin ng babae ang mga suitcase na nasa salas. Ano ba talagang nangyari, kuya? Hinaplos ni George ang buhok na JP bago nagsalita. Pwede bang maiwan mo muna kaming tita Gretchen mo sandali? Agad namang tumango ang bata at nagpunta sa loob ng silid nito. Hinintay muna ni George na maisara ng kanyang anak ang pinto bago niya ibaling ang atensyon kay Gretchen. May lalaki si Cynthia, Gretchen, at dito ko pa sila mismo nahuli sa loob ng pamamahay namin. Pagtatapat niya, nanlaki ang mga mata ni Gretchen sa naging pahayag ng kapatid niya. Hindi niya inaakala na gano'n na talaga kakapal ang mukha ni Cynthia para dalhin ang lalaki nito sa mismong pamamahay nilang mag-asawa. Noon ko pa dapat ito napansin, lalo na't sobrang laki na ng pinagbago niya sa lahat ng bagay. Pero binaliwala akong lahat dahil mahal ko siya. Hinayaan ko siyang gawin ang lahat ng bagay na nais niya dahil ayokong malungkot siya lalo na't malayo siya sa kanila. Pero wala palang kwenta ang lahat. Pinahid ni George ang mga luhang kumawala sa kanyang mga mata bago pilit na ngumiti. Pero ayos lang. Kasama ko pa rin naman si JP. Magsisimula kami ulit. Kaya kong mabuhay nang wala si Cynthia basta nandito lang anak ko. Ano bang sabi niya kanina? Kinuwento naman ni George ang lahat ng nangyari at wala siyang itinago na kahit ano. Habang nakikinig si Gretchen sa isinasalaysay ng kapatid niya, di niya mapigilan ang sariling magalit kay Cynthia. Halos isang araw pa lang yata silang di nagkikita ni George pero pakiramdam niya ang laki ng tinanda ng kanyang kapatid sa loob lamang ng maikling panahon. Nahuli niya ito noong nakaraan at mariin niya itong binalaan.
Pinagbigyan niya si Cynthia sa ngalan ni JP. Dahil kahit na mabubuhay ang mga ito na wala si Cynthia, iba pa rin ang pakiramdam na kasama nitong sariling ina. Pero sinayang lang ng babae ang pagkakataon. Ang kapal ng mukha. Hindi to karapat-dapat na maging ina kay JP. Huminga siya na malalim bago tinapik ang braso ni George. Alam kong walang makakapantay sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Kuya, pero isipin mong may JP ka pang umaasa sa'yo, kaya't sana tatagan mo ang loob mo? At ngayong nakapagdesisyon ka ng hiwalayan siya, hindi ako makakapayag na madehado ka laban sa kanya. May diin niyang bigkas. Nagloko si Cynthia. Kung siya lang ang masusunod, wala itong makukuha kahit ni isang kusing. Mas mainam pang ipunin ang perang binigay ng kuya niya kay Cynthia para sa kinabukasan ng pamangkin niya at ipinapangako niya darating ang araw na igaganti niya ang kapatid niya mula kay Cynthia. Marahang umiling si George. Ayos lang, Gretchen. Wala rin namang trabaho si Cynthia kaya't mahihirapan siyang magsimula kung wala siyang pera. Ang nais ko lang mawala na siya sa buhay naming mag-ama, sapat na yun sa akin. Yon ang unang beses na nakita ni Gretchen kung gaano kalugmok ang kapatid niya. Dapat lang talaga na maturuan ng leksyon ng Cynthia na yon, pero masyado nang nasaktan ang kapatid niya. At hanggat nakatali pa to kay Cynthia, mas lalo pa tong masasaktan. Huminga siya ng malalim at sakto naman napasalyap sa silid ni JP. Nalaki ang kanyang mga mata na makita na nakasilip pala to sa kanila at mukhang narinig ng bata lahat ng pinag-usapan nila. Malungkot siyang umiti at kinawayan si JP. Dahan-dahan naman tong naglakad papalapit sa gawin nila ni George. Nataranta naman si George at pilit ng umiti. Bakit ka lumabas? May kailangan ka ba? Malumanay niyang tanong. Imbes sagutin siya, sinugod siya nito ng yakap. Huwag ka na po iyak, Daddy. Nandito naman po ako eh. Kapag umiiyak siya, madalas siyang niyayakap ng kanyang ama at tinahaplos ang kanyang buhok. Kaya naman, yun din ang ginawa ni JP sa kanyang daddy. Sandaling natigilan si George pero maya-maya lang kusa niyang niyakap pabalik si JP. Mabuti na nga lang at may isang pang-anghel na natitira sa buhay niya. Huwag kang mag-alala, okay lang naman si Daddy. Magiging okay din si Daddy? Wala na po si Mommy, diba? Hindi na po siya babalik? Mahina nitong tanong. Agad namang hinawakan ni Gretchen ang kamay ni JP at marahang pinisil. Huwag kang malungkot, JP. Nandito naman kami ng daddy mo, hindi ka namin pababayaan. Nag-angat ang tingin si JP kay Gretchen at marahang ngumiti. Di naman po ako sad, tita. Lagi po akong pinapagalitan ni Mommy. Lagi po siyang galit. Ngayon pong wala na si Mommy, wala na pong papalo sa akin. At saka gagalingan ko po sa school para maging happy na si Daddy. Malungkot na napangiti si Gretchen. Pakiramdam niya, pinipilipit ang puso niya habang pinagmamasdan ang kanyang pamangkin. Tsaka may classmates din ako na hiwalay ang mommy at daddy niya. Nasa kanyang mommy siya nakatira. Kapag bumisita ang daddy niya, maraming dalang chocolates para sa kanya. Balang araw, ganun din ang gagawin ni mommy, di ba? Tila ba nag-aastang malaking tao na si JP habang inaalo nito ang kanyang kapatid. Di naman inaasahan ni George na ganito na kung mag-isip ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala, hindi na magiging sad si daddy para sa'yo. Mahal na mahal kita, anak. Ilang sandali pa tumunog ang doorbell. Nang binuksan ni George ang pinto, isang real estate agent ang bumungad kay Gretchen. Dahilan para bahagya siyang nagulat. Ibibenta mo talaga agad-agad tong bahay ninyo, kuya? Gaya ng sabi ko kanina, hindi ko na kaya pang manatili sa bahay na to. Gretchen? Buntong hininga ang sinagot ni George. Napatango-tango naman si Gretchen. Mukhang nasa turning point na nga ang kapatid niya dahil sa ginawa ni Cynthia. Agad namang iniabot ng agent ang isang business card kay George. Magandang gabi, Sir Miranda. Ako po si Arman. Nilagay ko na po itong unit ninyo for sale unit sa aming estate. Pwede ko po bang makita ang loob? Tumango naman si George. Wala akong nais na dadalhin bukod sa suitcase namin ng anak ko. Lahat ng nandito ay kasama sa ibibenta ko. Nasa mga 6 na taon lang naman kami dito. Kung may nais man na bumili nitong unit natin, pwede mo siyang dalhin dito at ipakita ang bahay. Ang importante lang maibenta mo to kaagad. Ani George at ibinigay na si agent ang susi ng apartment. Nang makaalis ang agent ay nilapitan ni George si Gretchen na kasalukuyang nakaupo sa sofa. Gretchen, may hihilingin sana ako sa'yo kung ayos lang.
Agad namang nagangat ng tiyan si Gretchen. Ano yon, kuya? Lilipat kami sa fruit shop ngayong gabi at walang aircon doon o kahit maliit man lang na electric fan. Nag-aalala ako kay JP. Nais ko sana na iwan muna pansamantala sa JP kung okay lang naman sa'yo. Ano ka ba naman, kuya? Ayos lang sa akin na doon muna siya. Matagal na rin naman yan na hindi kami nakapag-bonding eh. Kunin mo na lang siya sa akin kapag maayos ng lahat. Singit niya. Nakahinga naman ng maluwag si George. Maraming salamat ha, Gretchen. At pasensya ka na nga pala sa abala. Kukunin ko naman siya agad kapag naibenta ko na tong bahay at kapag nakahanap na ako ng bago naming matutuluyan. Hindi ka nakakaabala sa akin at saka relax ka lang. Dapat maibenta mo tong bahay ninyo sa desenteng presyo dahil pinaghirapan mo rin naman to. Payo pa ni Gretchen. Matapos silang makapag-usap ni George, nauna na siyang umalis ng apartment kasama sa JP. Nang makarating sila sa tapat ng pinto ng kanyang apartment, marahang pinisil ni JP ang kanyang kamay na hawak nito. Napalingon naman si Gretchen sa kanyang pamangkin. May problema ba? Masuyo niyang tanong. Okay lang po ba kay Tito Demetrio na dito ako titira pansamantala? Hindi po ba siya magagalit? Tipid ng umiti si Gretchen bago umiling. Kahit maliit pa si JP, masyado na tong maalalahanin. Paanong naatim ni Cynthia na sayangin ng pamilyang nasimula nitong buuin kasama ng asawa at anak nito. Hindi siya magagalit at matutuwa pa ngayon na nandito ka eh. Lihim siyang napabuntong hininga sa sitwasyon ni JP. Nang makapasok na siya sa loob, nakabalik na si Demetrio mula sa trabaho nito. Pahapyaw lang kinuwento niya sa kanyang asawa tungkol sa nangyari sa kapatid niya at asawa nito. Di naman naging mabusisi si Demetrio na ipinagpapasalamat niya. Dito muna pansamantala sa JP habang hindi pa nakakahanap ng bagong bahay si kuya. Ayos lang ba yun sa'yo? Of course, he's your nephew. Bakit naman hindi? Agarang sagot ni Demetrio. Ilang beses nang nakita ni Demetrio si Cynthia at isa lang ang masasabi niya. Dito mabuting klase ng babae kaya hindi na siya nasurpresa pa sa ikinuwento ni Gretchen sa kanya. Sayang lang at napakabuting bata ni JP. Hello po, Uncle. Bati ni JP habang nakadikit sa bestidang suot ni Gretchen. Marahang ginulo ni Demetrio ang buhok ni JP. Hello, kumain ka na ba? Tapos na po. Sagot nito bago napasulyap sa piano na nasa salas. Ilang araw na po kung di nakapunta dito, Uncle. Pwede niyo po ba akong turuan ulit na magpiano? Agad namang tumango si Demetrio. Sure, maganda nga yung naisip mo para makita ko improvement mo. Nang marinig ng JP ang pagpayag ni Demetrio, agad tong lumapit sa plano. At dahil may kaliitan pa siya, nahihirapan pa siyang umakyat sa upuan. Mabuti na nga lang at tinulungan siya ng kanyang tito Demetrio. Subalit kahit na sinabi ni JP kanina na hindi ito malungkot sa paghihiwalay nila ni na George at Cynthia, taliwas ang pinakita ng bata ngayong tumugtog ito ng piano. Malungkot nitong tinugtog ang musika na maging sina Demetrio at Gretchen, ganon na rin ang nararamdaman, dahilan para magkatinginan silang dalawa. Di tuloy maiwasan ni Gretchen na maalalang nakaraan niya. Pakiramdam niya noon mag-isa lamang siya sa buhay kahit na may pamilya pa siya. At tayong ang kapatid niya lang na lalaki ang maaasahan niya. Kaya naman nagsikap siya para makarating kung nasan man siya ngayon. Subalit napakabata pa ni JP para maranasan ang mga bagay na pinagdaraanan nito ngayon. Nag-aalala siya kung anong magiging epekto nito sa bata. Habang tumutugtog sa JP, naalala niya ang mommy Cynthia niya. Kanina lang excited siya na umuwi para ipakita ang star na nakuha niya sa klase. Alam niyang ayaw ng kanyang ina ang pagiging mahina niya sa klase, kaya naman proud siya at nakukuha siya ng perfect score sa math kanina. Akala nga niya magiging masaya ang mommy niya kapag nasabi niya na dito ang achievements niya, subalit hindi niya inaasahan na makita tong tumatakbo papalayo sa bahay nila. Tinawag pa niya ito pero hindi man lamang siya nito tiningnan. Bakit kaya naghiwalay ang mga magulang niya at umalis ang mommy niya? Hindi kaya dahil hindi siya matalino? Kaya ba ayaw na nito sa kanila ng daddy niya dahil bobo siya? Napansin ni Demetrio na di maganda ang pakiramdam ni JP kahit papilit itong nagpapakasigla sa harapan nila. Nang makatapos sa isang kanta si JP at akmang ililipat sa susunod na pahina, mabilis tong pinigilan ni Demetrio. Gusto mo bang maglaro tayo ng building blocks? Tanong ni Demetrio, sabay turo na sa kanyang bagong biling Lego na hindi pa niya naibibigay kay JP. Mabilis na nagliwanag nga
Ang mukha nito ni JP sa narinig, subalit nakaramdam pa rin siya ng pag-aalangan. Pero nang hawakan na ni Demetrio ang kanyang kamay, hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili na sumama sa asawa ng kanyang tiyahin. Bahagya pang nasurpresa si Gretchen sa pagiging malapit masyado ni JP kay Demetrio, at ang mas sigit pa na sumurpresa sa kanya ay ang mahabang pasensya ng asawa niya sa kanyang pamangkin. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang tiyan. Ganyan din kaya si Demetrio sa magiging anak nila? Sandaling natulala si Gretchen habang pinapanood ang dalawa, subalit maya-maya lang nahimasmasan na siya at maring umiling. Hindi niya dapat na iniisip ang bagay na yon. Nakapag-desisyon na siya na hindi ipapaalam sa lalaki ang pagbubuntis niya. Huminga siya ng malalim at napagpasyahan na sumali sa dalawa. Ang importante ngayon ay magpakasiya sila ni JP. Ilang sandali pa nagkatuwaan na nga sila na tatlo. Bahagya na ring nabawasan ang lungkot sa mga mata ni JP. Nang humikab na ito, napagpasya nilang itigil na ang laro. Punas na tayo para makapagpahinga ka na, ani Gretchen. Mabilis namang tumayo si JP. Okay po, tita. Pero ako na po nang magpupunas ng sarili ko kasi big na po ako. Oh, talaga? Tinokso pa siya nito. Proud namang tumango si JP. Matapos na makapagpaalam kay Demetrio, dumiretso na sila sa kanilang silid ng ilang saglit. Nakahiga na silang dalawa ni JP habang binabasahan niya nga ito ng bedtime stories. Nang makitang unti-unti nang bumibikit si JP, bahagya namang nakahinga ng maluwag si Gretchen pero hindi pa rin siya kampante. Kilala niya ang ugali ni Cynthia. Sigurado siyang hindi magiging madali ang paghihiwalay nito at ng kapatid niya. At dahil sobrang daming laman ng isipan niya, late na siyang nakatulog kinagabihan at matagal na rin siyang nagising kinabukasan. Nang makitang mahimbing pa rin ang tulog ni JP, dumiretso na siya sa kusina para makapagluto ng agahan nilang tatlo. Mas maagang nagising si Demetrio kaysa kay Gretchen. Nang makita niya ang malaking eyebags nito, hindi niya naman maiwasan na mapasimangot. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Tanong niya sa babae. Marahan namang umiling si Gretchen. Marami lang akong iniisip. Sandali pang pinagmasdan ni Demetrio si Gretchen. Napansin niya na bahagya din tong namumutla. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Oo naman, huwag mo na akong masyadong isipin. Ano bang breakfast ang gusto mong kainin para maipagluto din kita? Nandito rin si JB at hindi ko siya po pwedeng pakainin ng mga takeout foods. Bahagyang umangat ang isang kilay ni Demetrio. Pag si JP hindi pwede sa takeout foods, tapos siya no nakaraan madalas nitong pagkain na galing sa labas. Hindi nga siya sigurado kung malinis ang pagkakagawa ng mga binibili nito. That sounds unfair. At dahil walang naging matinong sagot sa Demetrio, nagluto na lang si Gretchen ng pancakes at grilled meat sa tofu. Sinamahan din niya yon ng vegetable fried rice. Nagpresenta naman si Demetrio na tulungan siya na hindi na rin niya tinanggihan. At habang abala silang dalawa sa kusina, di niya maiwasan ang lihim na mapangiti. Para talaga silang tunay na mag-asawa na gumagawa ng breakfast nila. Sa kaisipang iyon, nais niyang mapatili. Napakasimpleng bagay lamang naman kung iisipin pero napaka-overacting niya. Marahil ay napapansin ni Demetrio ang reaksyon niya kaya napapalingon ito sa gawin niya. Mabilis namang nawala ang ngiti sa kanyang labi, kasabay ng pagbabago ng kanyang ekspresyon. What are you smiling at? Kunway gulat naman siyang napatingin sa lalaki. Ha? Hindi naman ako nakangiti ah. Mataman siyang pinagmamasdan ni Demetrio. Bago pinaning kita ng mga mata. You did. Bakit ka nakangiti? Hindi nga ako nakangiti, pagsasinungaling pa niya. Nilapag nito ang hawak na tong at dahan-dahang lumapit pa sa kanya. Nanlaki naman ang kanyang mga mata nang mapaatras hanggang sa nabatigit na ang kanyang likuran sa countertop. Nang mag-angat siya ng tingin, agad siyang nakaramdam ng kaba. Pamilyar ang klase ng titig ni Demetrio sa kanya. Ganito yon nung gabing muntik na siya nitong halikan. My gosh, hahalikan na kaya siya ulit nito ngayon? Hindi naman siya nakagalaw hanggang sa huminto si Demetrio at halos wala nang espasyo sa pagitan nila. You smiled. You're clearly teasing me. Mula nang muntik na siya nitong halikan, di pa nila napag-usapan ang tungkol sa bagay na yon na pinagpapasalamat niya. Di niya naman alam kung ano nga bang sasabihin niya sa lalaki. Hindi kita tinutukso.
Mahina niyang sambit. Di naman nagsalita si Demetrio bagkos unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanyang mukha. Imbes na umiwas, unti-unti na rin siyang napapapikit. Hinihintay na dumapo ang labi nito sa labi niya, pero ilang segundo nang lumipas, wala pa rin nangyayari. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata, nakitang mata man lang na nakatitig si Demetrio sa kanya. Napalinok siya at agad pinamulahan ng mukha. Anong ginagawa mo? Halos pabalong niyang tanong. Umangat ang sulok ng labi ni Demetrio bago muling nagsalita. Finding answer to my question the last time. Nangunot naman ang kanyang noo. Wala siyang naaalalang may naitanong to sa kanya na hindi niya nasagot. Pero mukhang alam ko na kung anong sagot sa tanong ko. Anito sa paos na boses bago lumipat ang mga mata sa kanyang labi. At bago pa man siya makahuman, naramdaman na lang niya ang mainit na bagay na dumampi sa labi niya.